Magandang araw po sa inyong lahat na imbang na aldaw kenyayo amin and welcome sa Usapang Tito Manny. Ay mi. Habang lumilipas ang panahon, nakikita po natin ang katotohanan dito kay Amy Marcos na noon pa pala itong si Amy ay pro-China na. Panahon pa ni dating Presidente Rodrigo Duterte, siya po ay nakakiling na sa China. Well, sa bagay, hindi tayo magtataka. Dahil ngayon nga ipinaglalaban niya si Digong. Ibig sabihin, lahat ng paniniwala ni Digong dapat paniniwala rin ni Amy Marcos. Kaya naman pala, hindi sila nagkasundo ni Pangulong Bongbong Marcos dahil magkasalungat po talaga pala sila. Si President Bongbong Marcos ay more on pro-USA at itong si Amy Marcos ay pro-China. Kaya kahit na anong palusot ni Amy Marcos ay nabubuko po siya ng taong bayan. Tulad nung sinabi niya nito, hindi naman eleksyon, kampanya at politika ang pinaka-importante. Nangingibabaw sa akin itong mga dagok sa ating kalayaan, sa ating soberanya. Hindi ko kaya to Talagang ipaglalaban ko yan. So ang sinasabi niyang soberanya dito, yung soberanya ng ICC sa Pilipinas na sinasabing wala na nga daw. Pero alam ko naman na alam ni Amy Marcos dahil alam ko matalino siya, yun nga lang ay isinasantabi ang talino at ipinaiiral ang emosyon. Dahil alam po natin na alam ni Amy Marcos na ang hinahabol ng ICC ay yung panahon na tayo ay miyembro pa ng International Criminal Court. Pero sabi nga niya, hindi ko kaya to Talagang ipaglalaban ko yan. Actually, hindi naman po ang soberanya ang pinaglalaban ni Amy Marcos, kung hindi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Akala nitong si Amy, mabubudol niya tayo. Mula nung pinakita ni Amy Marcos ang totoong kulay niya, akala niya hindi makakahalata ang mga loyalista, ang mga pro-Marcos, ang mga anti-Duterte. So nakita ninyo, mas pumanig si Amy Marcos kay Digong dahil si Digong ay pro-China. Si President Bongbong Marcos ay pro-USA. Kaya simula pa lang ng panunungkulan ni President Bongbong Marcos, hindi na sila nagkita eye to eye na magkapatid. Isa sa dahilan yan, I'm sure isa sa dahilan yan. Pro-China si Amy Marcos, pro-USA si President Bongbong Marcos. Pero ano ba talaga ang Pilipinas? Are we pro-China or pro-USA? Sabi po kasi dito, the relationship has been historically strong, meaning yung Filipino-American relationship, described by some as a special relationship as a consequence of the Philippines' American colonial period between 1898 and 1946. The Philippines is one of the United States' oldest Asian partners and a strategically major non-NATO ally. So ano ba si Apolacay dati? Pro-China or pro-USA? Sabi pa rin po dito, President Marcos supported the ideology of constitutional authoritarianism with various exercises in social engineering united under the banner of the Bagong Lipunan or New Society. The Republic of the Philippines considers itself a staunch ally of the United States and has supported many points of American foreign policy. So iyan kaya ay itinuro ni Apolacay kay Amy Marcos dahil tandaan niyo, lagi pong isinasangkalan ni Amy Marcos si Apolacay. Kesyo ito daw ang turo ng tatay niya, kesyo hindi daw yan ang turo ng tatay niya, kesyo dapat ganito, kesyo dapat ganyan. Lagi na lang po. Dahil alam ni Amy Marcos, konti na lang ang naniniwala sa kanya. Kaya kailangan niyang gamitin ang kanyang namayapang ama. So, paano naman natin nasabi na itong si Amy Marcos ay pro-China? Sabi po sa balita, sa gitna ng investigasyon sa Senado na isinulong ni Senator Amy Marcos kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong March 11, naungkat at kumakalat ngayon sa social media ang isang dating pahayag ng senador na mistulang
naninisi sa Pilipinas sa pagsisimula ng gulo kontra China. Gayong ang huli never invaded Philippine shores. Ang kumakalat na lumang pahayag ni Senator Marcos ay quoted mula sa interview sa kanya ng defunct ng CNN Philippines noong April 11, 2019 sa panahong gobernador pa siya ng Ilocos Norte at kandidato noon para senador. Pag-amin ni Marcos, nagtitiwala siya sa China dahil hindi umano ito kailanman nagtangkang angkinin ang mga baybayin ng Pilipinas. Kaya para sa kanya, takaw gulpi ang bansa nang ihabla nito sa Permanent Court of Arbitration ng United Nations ang Beijing noong 2016. Itinangging nasasaklawan ng China ang kanluran parte ng Pilipinas sa South China Sea na tinaguriang West Philippine Sea. Ano ba ang statement ni Amy Marcos nung panahon yun? I do trust China and that is because they never invaded Philippine shores. Tayo nag-umpisa ng gulo eh. Bakit naman kasi natin hinabla sa World Court? We started it. We picked a fight and then gayon, yun pala hindi natin kaya? Ano bang klase yun? Talagang takaw gulpi tayo. Yan po ay sinabi ni Amy panahon pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noon pa man, magsanggang dikit na sila. Dahil noong 2016 elections, si Amy daw ang tumulong, sabi ni Digong, sa kandidatura ni Digong dahil naglabas daw ng malaking halaga si Amy para tulungan siya sa kanyang kandidatura. So noon pa man, itong si Digong ay pro-China na, so dapat itong si Amy ay maging pro-China din. So noon pa man, itong si Amy Marcos ay pro-China na. So paano nga sila magkakasundo ni BBM samantalang si Pangulong Bongbong Marcos ay more on pro-USA? Ang gusto ni Amy, nung itinatag nila yung unity, ang akala ni Amy Marcos, mapapasunod niya si Bongbong Marcos sa lahat ng gusto ni Amy Marcos. Nagkamali siya. Una pa lang dyan, sa China and USA, kung sino ang pipiliin ni Bongbong Marcos, mas pinili ni President Bongbong ang USA dahil matagal na tayong may special relationship with the United States. Si Amy Marcos noon pa man ay pro-China na. Tapos sasabihin niya na mali na daw ang landas ng Pilipinas? O sino ngayon ang mali na ang landas? Hindi ba malinaw si Amy Marcos at gusto niya maging pro-China si Bongbong Marcos? Nung mas pumanig si President Bongbong Marcos sa USA, nagtuloy-tuloy na ang paninira ni Amy sa kanyang kapatid na tila bang wala nang ginawang tama si President Bongbong Marcos. Pansinin niyo yan. Pag-aralan niyo yung mga dating statement ni Amy Marcos. Mas marami siyang hindi konforme, mas marami siyang tutol sa ginagawa ng kanyang kapatid. So, ibig sabihin, noong pa lang, binubudol na tayo ni Amy Marcos. Kinukuha niya ang simpatsya ng mga loyalista, samantalang siya pala ay pro-China, karamihan ng mga loyalista ay anti-China. Dahil mas gusto natin na mas pumanig tayo sa USA dahil alam natin na mas maipagtatanggol tayo ng USA. At bakit tayo papanig sa China? Komunista yan. Gusto nyo maging komunista ang Pilipinas? So itong sinasabi ni Amy na wala na daw sa tama ang gobyerno ni President Bongbong Marcos o kayo na lang Amy ang may tama. Pinapaniwala nyo ang sarili ninyo na mali ang ginagawa ng ating presidente. Shame on you, Amy Marcos. Hindi mo na mauuto ang mga loyalista at ang mga Pilipino, lalo na sa ginawa mong pagtalikod sa iyong kapatid, sa iyong pamilya. Alam kaya ni dating unang ginang na ikaw ay pro-China? Dahil alam po natin si dating unang ginang, mas pabor po siya sa USA. So wag na kayo magpauto dito kay Amy Marcos nung sinasabi niyang nangingibabaw daw sa kanya ang mga dagok sa ating kalayaan. Gusto nyo nga sakupin tayo ng China. Anong kalayaan na sinasabi mo? Anong dagok sa ating kalayaan na sinasabi mo, Amy? Ang nahuli si Digong ng ICC? Yung ba ang dagok sa ating kalayaan?
Huwag mo na kaming bulahin na talagang ipinagpalit mo ang iyong kapatid, ang iyong pamilya sa mga Duterte. Dahil si PBBM ay pro-USA, si Digong pro-China. Si President Bongbong Marcos ay maka-Diyos, samantalang yung kinampihan mo ay makademonyo. Hindi po sa akin galing yan ha. Documented po na sinabi ni Rodrigo Duterte na hihintayin niya kayong lahat na DDS at magsama-sama kayo sa impyerno. At alam po natin, narinig po natin lahat nung sinabi ni Sara Duterte na siya ang presidente ng impyerno. So, mas gusto mong sumama sa mga makademonyo, so be it, Amy Marcos, diyan ka na. Pero tandaan mo, walang sisihan dahil masasama ka sa karma ni Rodrigo Duterte. Unless humingi siya ng tawad sa ating Panginoon at baka maawa sa kanya at patawarin siya sa kanyang pambabastos at pangbabalahura sa ating Panginoon Diyos. Natanggap ng konsensya mo yun, Amy Marcos, na tawaging stupid God ang ating Panginoon? Minura pa niya ng tanginan ng talaga to? Okay sa'yo yun? Minura ang kapatid mo, binastos ang tatay mo, huhukayin at itatapon sa West Philippine Sea, ipapapatay ang kapatid mo, ang hipag mo, ang pinsan mo, okay pa rin lahat sa'yo yun? Ano kayang gayuma ang pinainom sa'yo ni Rodrigo Duterte at ni Kibuloy? At ganyan na lang ang iyong paghahaliluya dyan sa kinampihan mo. Tapos ito pa, hindi ka ba nakahalata? Bakit kulay itim ang naging tema ng political ad mo? Itim, simbolo ng kadiliman, simbolo ng kasamaan. Pero pinili mo yan eh. So you just have to face the consequences. Unti-unti nabubuko natin. Na noon pa pala, pro-China na itong si Amy Marcos, kaya naman pala hindi sila magkasundo ni President Bongbong Marcos. Okay, malapit na po ang eleksyon at kailangan na po nating pumili ng ating magiging bagong set ng senador. Kayo po, nakapili na po ba kayo? Sa alyansa, mag-i-straight ba kayong 11? Mukhang mahirap po talagang gawing 11 dahil wala na po si Amy Marcos, nandun na po siya sa kampo ng kadiliman. Dito po sa kampo ng liwanag, meron pa bang mga doble cara dyan o namamangka sa dalawang ilog? Dahil bukod po kay Amy Marcos, nakita natin itong si Camille Villar na nagpa-endorso kay Sara Duterte. Meron pa pong isa, itong si Francis Tolentino na inendorso ni Senator Robin Padilla. Ano ba nakain ng mga taong ito? Kayo ay nasa alyansa, pero magpapa-endorso kayo sa kalaban ng alyansa? Hindi ba naman katraidoran din yan? Wala kayong tiwala sa alyansa? Or baka naman dahil kayo ay madalang lumabas sa mga survey at kayo ay nasa ilalim lagi, madalas kayong wala sa top 12, kailangan nyong makuha ang boto ng mga DDS. Tandaan po natin, itong tatlong to, sa bagay wala na po si Amy Marcos, out na yan. Itong si Camille Villar, nagpa-endorso kay Sara Duterte. Itong si Francis Tolentino, inendorso ni Robin Padilla. Tandaan niyo po, may mga kiss of death po yan, lalo na si Sara Duterte. Pero kung matatandaan niyo, sinabi dati ni Sara Duterte na wala siyang i-endorso na tatakbo ngayong eleksyon na to. Di kinain niya rin sinabi niya. Nag-endorso na rin siya. Inendorso si Bato, si Bongo ba, inendorso niya rin. Tapos ngayon, kahit na hindi taga-PDP, inendorso nyo na rin. So kayo po, naboboto, tayo pong mga maka-BBM. Alam po natin ang gusto ni President Bongbong Marcos, unity. Kahit anong kulay ka, basta ang wavelength nyo ay kasing wavelength ng ating Pangulo. Sa ginawa ng tatlong to, again, out na po si Amy. Sa ginawa ni Camille Villar, sa ginawa ni Tolentino, mapagkakatiwalaan pa ba natin sila? Tandaan nyo po, very crucial itong eleksyon na to. Nabasa ko po itong post ni Glenn Lopez. Sabi niya, ang impeachment trial ni VP Sara Duterte, isang kritikal na sandali para sa Pilipinas. Habang papalapit ang Senate impeachment trial ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte, isang bagay ang malinaw. Ang kanyang kapalaran ay nakasalalay sa mga senador na ating ihahalal sa darating na eleksyon. Hindi lamang ito usapin ng batas, ito ay laban para sa kinabukasan ng ating bayan. Na-impeach si VP Sara ng Kongreso dahil sa umano'y katiwalian at kawalan ng malinaw na paliwanag
sa paggamit ng bilyong piso ng confidential funds, pondo ng bayan na nananatiling hindi na ipapaliwanag kung saan napunta. Ang bigat ng mga paratang ay hindi dapat binabaliwala. Ngunit sa dulo, ang kanyang pag-abswelto o pagkakondena ay nakadepende sa bilang ng mga senador na papanig sa katotohanan at pananagutan o sa mga pipiliing kandidato na mananaig ang loyalty sa isang pamilya. Kaya napakahalaga ng darating na eleksyon. Kapag mas maraming senador mula sa Davao Slate ang nanalo, malaki ang posibilidad na maabswelto si Sara. At kung mangyari yun, malaya siyang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Isang posibilidad na maaaring magdulot ng mas malalang problema sa bansang matagal nang nilulugmok ng korupsyon. Nasa atin ang kapangyarihan. Bumoto tayo ng matalino. Ang kinabukasan ng ating demokrasya ay nakataya. Huwag nating hayaang manaig ang impluensya at koneksyon kaysa sa katarungan. So it's your call. The senators you vote for will decide Sara's fate in the coming 2028 election. Kaya nga kahit na sinabi ni Sara Duterte na wala siyang i-endorse ng mga kandidato ngayong eleksyon, nag-endorso na siya. At kahit na makaalyansa pa, ay inendorso niya. Bakit? Para makuha ang loob tulad ni Camille Villar. Ngayon, kapag nanalo si Camille Villar at ito na ang impeachment trial, sa tingin ninyo, magpapasabayan ng conviction o ia-absuelto si Sara Duterte? Ganyan din kay Francis Tolentino. Kapag siya ay nanalo at dumating ang impeachment trial, hindi kaya tulad ni Camille Villar ay ia-absuelto nila si Sara Duterte? Dahil siyempre utang na loob na eh. Inendorso na sila ng kalaban ng alyansa. So mag-isip-isip po tayo. At least si Amy Marcos out of the question na yan. Talagang hindi na po yan iboboto ng majority ng Pilipino, lalo na ng mga loyalista at mga pro-Marcos. So kung makakalusot itong si Camille Villar at si Tolentino, mas dadami po ang bilang ng mga senador na mag-aabsuelto kay Sara Duterte. Kaya lang ang tanong dyan, papayagan kaya ng taong bayan na i-absuelto ng iilang senador si Sara Duterte? So come election day, tandaan po natin kung sino ang mga pro-China at kung sino yung mga pro-Sara Duterte na siguradong i-absuelto si Sara Duterte once na maupo sila sa Senado. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.